Good day! Ako po si Gabriel Nicolas. Member po ng grupo po namin na gumawa ng user-based task management system with admin sa console application po using C# language. Ayan. Start po tayo sa ating pag-assign ng ating array or set ng ating arrays, mga ginamit po. So, makikita niyo po, 1, 2, and 3. Tatlo po ang ginamit naming arrays. Pero po, ang pinaka-ginagamit ng po dyan ay si 2 and si 3. Si array number 1 po, ay para lang po makapag-set po kami ng existing users or profiles do sa aming gagawin na pinaka-main array, which is array number 2. Si array number 2 po, dun po ililipat yung laman ng array number 1. Tapos, after po nun, dun din po papasok yung mga inserts ng users, at mga pag-alterations po ng mga sa users po. Tapos, ito po si array number 3 po, ay para na po sa kanilang mga tasks na imamanipulate per user po. Yung wala pong access po dun yung admin, except po sa pagdi-delete ng buong user account. Ayan, set. Po tayo dun sa ating loop para sa pag-insert ng ating array. Ito pong loop na ito, itong for loop na dalawang for loop na ito ay para po ma-insert ng maayos yung mga laman ng array natin sa so yung laman ng array natin sa yung first array natin sa second array. Ito tayo sa ating second po na for loop. For loop po. Ito po. Ito for loop na po ito ay pang-check po kung may laman pa yung per array na yung mga per array or may mga existing na accounts na. Lagi po siya mag-check kung kasya pa po ba yung ating mga i-register na usernames or iba pang accounts sa ating system. Ito po. Yan po, user check plus. Ayan. Diba? Ngayon po, mag-start na po tayo doon sa ating pinaka main program po, which is pag makikita po mamaya sa demonstration po nito program na start po siya sa enter your options here. Enter your options here. Yung kanya pong magiging choices for options po ay login and register po. Hello. Ang login po ay option 1. So, magsa-start po siya sa mag-insert po ng username. Kaya po nag-assign po kami ng username. Tapos, yan po, to upper po para po hindi po siya maging sobrang key sensitive. Hindi po siya maging key sensitive na yung username kahit ano lang pong times nyo pong i-type ay gagana pa rin po, basta same po yung keys na ginamit nyo or ganyan. Sa password po, same pa rin po. Di lang po namin in-implement yung tinatago yung ina-type na password. Yan. Tapos, yan na po. Start na tayo. If, sa conditional statements na if username is index 0, 0, ibig sabihin po nun ay siya ay kay admin. Ito rin na. Yan o, pagka sign in kay admin, may malabas na message na you have successfully logged in, Mr. Admin. Kasi yan. Si admin po, meron siyang mga control po sa pag-manage ng mga users, which is mag-start po siya sa view users, tapos remove users, at pag-exit po. Sa view users po, i-print po lahat ng existing users sa system po. Tapos sa remove user, magre-remove po ng singular na user po. Sabihin po, isa-isa po na i-remove kada choose po ng option ng remove user. Yan. Exit. Yan. Po-false lang po lahat para mag-exit. Next. Yan. Next. Yan po. Sa users
users index 1-0 hanggang 4-0 or ayan, 4-0 po ay para naman po sa mga magiging users po, mga characters po. Si user 1-0 po ay ang ating pinakauna pong example, si example user. Yun po ang yun po yung pinaka-ibibigay po ngayon. Hanggat wala pa pong bibigyan na existing users, hindi po mababalidate yung ibang users as example po, meron na pong existing users. Hindi po, pag hindi po nag-insert ng panibago po user, wala pong madadagdag pa na mai-sign in na user. Ngayon po, ay itakan tayo sa mga magagawa po ng ating mga users, which is mag-start po sa pag-input ng welcome users. Welcome plus yung name ng user. Naka-index po yung kung pang ilang user po siya at yung kung nasa po yung index ng name niya po. Nakaset na po yan. Kasi pagbaba po yan, nakikita niyo po yung choices po niya sa actions sa kanyang pagpili ng tasks. Kaya po itong task managers. Pag-add po siya ng task, tapos mag-review niya po yung mga na-add na tasks. Tapos, may option din po siya na i-remove yung tasks. Yan. Tapos, pag-exit po nun sa kanyang account. And, just sa remove po ng mga tasks, may choice po yung users kung i-remove ay all, kasi lahat po ng kanyang mga tasks, or one, at least one lang po. One lang po sa kanyang mga tasks ang i-remove. Kasi yung i-remove po sa system. After po na yun, successfully may mga indicate po na remove na yung task. Tapos, ganda po. Diretso na po tayo sa registration. Which is, nasa pinakababa po kasi ito po ay system na individually na nakalagay po yung bawat po. Ngayon po, ay dadako tayo sa registration ng mga users po. If yung option po natin ay option 2 sa choices po natin kanina. Yes. Ngayon po, i-check po niya kung less than or equal to 4 po yung mga existing users. So, gagamitin na po yung user check na in-explain ko po kanina na for loop. So, yan po. Katapos po mag-check niyan, pag nag-true po sa user check, ay mapasok po sa for loop po. Ito po for loop na to ay pag-check po kung saan yung mayroon pong slot do sa po. Tapos after po nun, i-arrange niya po kung sakali man po yung slot 2 ay wala po laman, i-adjust niya po lahat ng mga users po paakyat. So yung si 2 magiging si 3. Si 2 ay di ba po empty. So si 3 ang nilipat ko sa 2, kasi 4 ang nilipat ko sa 3. Tapos ngayon po, ang pinaka last slot po ang magiging empty slot po. Tapos ito po ang sunod po na for loop naman po ay para lang sa kanila pong tasks. Para po pag nag-adjust yung mga users, kasama po yung tasks sa mag-adjust din po sa kanila po. Ngayon po, ito na po yung sa pag-enter po. Mapapansin nyo po na lagi po may .to upper yung amin pong system. Kasi po, para po kahit ano pong i-input na alphabet ay magiging uppercase po para hindi po maging sobrang case sensitive yung system. Para kung sakali mang lowercase yung tinype sa name, ang ma-consider po ng system ay uppercase po siya. Uppercase po yung buong word. Yan po. So enter your name, enter your username, at enter your password. Tapos dito naman po, yun yun. Dahil if statement nga po yung kanina po habang nagre-register po. Yung else niya po ay kapag lumagpas po sa 4 or sa equal na po yung hindi na po mas lower than sa 4 yung number of users. Ibig sabihin po nun, ito po ang mag-indicate na po maximum users reached. Ibig sabihin po nun, hindi na po pwede mag-insert
sa ngayon po, hanggat hindi pa po ni-delete ng admin yung user na yun. Kasi po, ito pong exception na to ay para lang po sa in case na magkaroon po ng error sa pag-type, magkakaroon pa rin po option na bumalik po sa pinaka-main na hindi po kiniking out ng system dahil po sa exception key. So ito, yun na po yung sa code po. Ngayon po, masunod po i-explain ay yung paggamit po ng system, which is i-explain po na aking tuloy po. Si Mark Angelo Soto na Corda at ngayon po ipapaliwanag ko kung paano nag-run ang aming program or aming main system. Ang pagka-run po natin may makikita tayo dalawang pamimilian which is login and register. Pag pinili po natin ang one which is login ay may makikita po tayong enter your username. Gaya nga po na pinaliwanag kanina, meron po tayo nilagay na default na username which is admin. Meron din po tayong nilagay na default na password which is admin pass. Malalaman po natin na nakalagin na tayo pag nakita po natin or nabasa natin you have successfully logged in Mr. Admin. Meron po siya dalawang task which is view user or remove user at isang exit. Pag pinili po natin ang number 1 which is view user, ang lalabas po ay yung mga user which is nag-iisang user natin is sample or yung default din na isa pang ginawa namin. Tapos pag pinili po natin ang number 2, remove user, papapiliin po tayo kung anong username ang gusto mong i-remove. Para po malaman kung natagtag na yung user na ni-remove natin kanina, kailangan po uli natin siyang i-view, which is pipiliin po natin ang view user or number 1. Yan, makikita po natin dito na wala na po si example sa mga user. Ngayon po, kailangan na po natin bumalik, kaya mag-exit na po tayo. After na tayo makapag-exit, kung gusto naman ng another user, magre-register naman po siya. Enter your name o yung name. Pwede po nga ilagay natin dyan, Angelo, kahit ano po name ang ilagay. Enter a username. Kung ano pong gusto yung username. Yan. Sunod yung ating password. Kahit ano pong password ang gusto nyo, pwede po yun. Galagalak po lahat. Kaya nga lang po na sinabi kanina, hindi na po namin nagawa yung i-hide yung password. Yan. After we registered po, pwede na po ulit tayong bumalik sa login at gamitin yung ating ginawa o yung ni-register natin. Ito yung username. Yung password natin ilagay. Ayan. Meron po siyang tatlong task which is yung add task, remove task, saka view task. Pwede po natin piliin kung mag-a-add po tayo ng task, pwede po tayong piliin yung number 1 which is add task. Ayan. Kahit ano pong task yung gusto nyo gawin, kung gusto nyo gawin o gusto nyo ilagay, pwede pong ilagay dyan. Yan. Kung re-recall nyo po, naglagay na po tayo ng task. Ngayon naman po, kung gusto po nating makita yung nilagay nating task, piliin lang po natin yung number 2, which is view task. Yan. Makikita po natin sa taas, may nakalagay na po na mag-ml. Ito po yung nilagay nating task kanina. Kung gusto naman natin pong i-remove o tanggalin ito, which is piliin lang natin yung number 3. Ngayon, may maglalagay dito or may lalagay dito na, do you want to remove all tasks or remove a task? Input all for remove all or input one from remove a one task. Ngayon po, dahil isa naman po yung ating task, gagawin na lang po natin is 1. Enter the task you want to remove in your number. Yan po lalabas pag napindot na po natin yung 1 o nailagay natin yung 1 kanina kung gusto nyo magtanggal ng isa lang na task. Yan, lalagay po natin yung number na mag-ml which is 1, kaya 1. Then,
may malabas na po na you have successfully removed your task. Choose the action that you want. Babalik na po tayo doon kung sakali man yung user ay gusto ulit maglagay or gusto magtingin, magtanggal, babalik po tayo dito. Kung gusto nyo naman po lumabas na ulit, pwede po tayong pindutin o piliin ang number 4, which is exit. Ayan, ngayon nandito na po tayo sa unahan ulit. Ito na po yung login at register. Ito lang po yung ang magagawa ng aming mini system or mini program na ginawa namin. Ngayon po, in real-based scenario po, ito po ay parang ginagamit kung ano yung mga task o binabahagi ng mga task na gagawin ng isang tao. Halimbawa po dito ay kung gusto mong gumawa ng ganon na halimbawa ay inassign ka sa isang trabaho, isang gawain o isang activity, makikita mo, maaalis mo at pwede pong magdagdag ka ulit. Yun lang po ang nagagawa ng aming mini system or mini program.